Itinanggi ni Governor Delta Pineda na ite-trade nila itong si Alex Stockton. Kahit na kumakalat na yung mga balita at mga spekulasyon, sinabi ni Delta Pineda na sa kanyang paniwala ay itong si Alex Stockton ay mananatili pa rin dito sa team at sa ngayon daw ay wala silang balak na i-trade ang nasabing player. Kumalat yung mga balita na ito'y matitrade dahil nga dito sa nangyaring insidente kung saan pinaul niya si Jeremiah Gray habang sumushoot ng 3-point shot at ang nangyari nga ng bandang huli nanalo Barangay Ginebra. So sa ngayon, mukhang ayon dito kay Delta Pineda wala silang gagawin na pag-trade dito kay Stockton at ito'y mananatili dito sa kanilang koponan. Mukhang ang gagawin daw ni Delta Pineda ayon sa mga reports ay gagawin niya na mas malakas itong Converge Fiber XRs lalo na dito sa posible at sa napipintong pagdating nitong si David Defonso. Sinabi ni Pineda na i-honor nila ang kontrata nito sa Abra at pag natapos yun tsaka siya maglalaro dito sa PBA. Ang maliwanag dito, itong Converge Fiber XRs kahit na naging disappointing yung exit nila dito sa PBA Philippine Cup ay gagawa pa rin sila ng paraan para mapalakas yung kanilang roster at mukhang yung pagkuha ng ibang mga players ang kanilang gagawin. Ngayon posible sa draft nila gagawin yan at baka may iba pa silang players na ite-trade. Pero sa ngayon ayon kay Pineda, ito si Stockton na hindi kasama doon sa mga players na bibitawan nila. Ngayon, marami pa rin naniniwala na eventually ito si Stockton ay ite-trade pa rin ng Converge Fiber XRs. Pero maliwanag na yung official statement ng management na hindi raw nila bibitawan itong si Alex Stockton. Kahit na sabihin natin na maraming lumalabas na mga balita na nagme-maintain na eventually matitrade ito sa paniwala nitong mga iba na mga sa kampo ng Converge ay hindi nila talaga ito bibitawan at hahanap sila ng ibang paraan para magpalakas itong kanilang koponan sa mga darating pa na mga araw. Samantala naman, ibang balita. Itong San Miguel Beer at Barangay Ginebra ay maglalaban na sa Game 5 at ito'y very crucial na laro. Dahil ang mananalo dito ay isang panalo na lang ay papasok na dito sa finals. So obviously, yung mananalo na Game 5, malaki ang advantage niyan. Statistically, no, halos 70% ang mga teams na nananalo sa Game 5 ay Game 5 ay nananalo na dito sa serye. Kaya kinakailangan talaga na makuha ito ng San Miguel at Ginebra. Para sa San Miguel Beerman ang importante dito yung kalusugan ni Junmar Fajardo. Kung hindi 100% si Junmar, mahihirapan talaga sila. Kahit na maraming scorer ang San Miguel, kapag hindi nakapag-contribute ng maigi sa puntos si Junmar, mahihirapan talaga silang manalo. Katulad nung nangyari sa Game 4. Kinakailangan merong offensive explosion si Junmar Fajardo para ang San Miguel maging mas maganda yung chance nila na manalo dito sa serye kontra sa Barangay Ginebra. Samantala naman, itong Barangay Ginebra, para manalo sila, kinakailangan i-maintain nila yung ginawa nila noong Game 4. Kinakailangan si Scotty maganda yung opensa pati na si RJ Abarrientos at syempre, very important sa Ginebra yung bench support. Ito sila Norbert Torres, si Jason David, si Ralph Koo. Ang mga nabanggit na player kinakailangan mag-contribute talaga. Dahil alam naman natin na yung bench ng San Miguel malalim. So kinakailangan itong bench ng Ginebra ay sumabay dyan. At yan ang dahilan kung bakit inaasahan natin na magiging exciting itong labanan ng Ginebra at ng SMB. Siguradong walang bigayan yan at talagang magiging matindi yung magiging bakbakal dito. Importante dito sa dalawang koponan na to yung finishing nila, no? Nakita natin na kahit malakas mag-umpisa yung Ginebra o San Miguel, madaling nahahabol ng kalabang team dahil syempre, very talented parehong koponan. Ang importante dito yung magiging tinatawag na finishing kick nila para masigurado na magiging maganda ang takbo ng kanilang koponan pagdating dito sa fourth quarter. Kaya very important dito yung rotation ng players. Samantala naman, totoo nga ba na itong Strong Group Athletics ang magiging bagong financial backer nitong Phoenix Fuel Masters? Matagal lang napapabalita na itong Phoenix daw ay baka ibenta o kaya kumuha na bagong financial backer. At ngayon yung Strong Group Athletics daw ang napapabalita na magagawa nito. Kung sakasakali magiging matindi yung ganitong klaseng report, sabihin na natin, no? Dahil itong Strong Group Athletics talaga ay isa dito sa mga teams na madalas nagko-compete abroad at alam naman natin na maganda ang pinapakita nitong laro palagi. Kaya nga kung ito'y sasali sa PBA, sabi nga nila, nandiyan naman yung tinatawag na muscle nito. Kaya nito talaga na magdala ng mga teams o magpondo ng mga koponan sa PBA. Kung yun ng mga NBA players, katulad nila DeMarcus Cousins at Dwight Howard, nagagawang isama ng Strong Group Athletics doon sa kanilang koponan.
Walang duda na kaya nilang bayaran yung salary na required na hinihingi ng mga PBA players at pati ng mga imports dito. So, ang tanong, totoo nga ba? Well, sa ngayon wala pang kumpirmasyon pero pwede nating masabi talaga na magiging isa to sa mga top team sa PBA. Itong Phoenix kung sakasakali na magkakaroon sila ng backing mula dito sa Strong Group Athletics dahil kilala talaga to na sabi nga natin ay hindi nagdadalawang isip na gumastos pagdating sa mga koponan na kanilang sinusuportahan. Kaya nga ngayon, pwede natin talagang makita dito na itong Strong Group Athletics ay magiging isa dito sa mga top teams ng PBA. Kung hindi man sila mismo ang bumuo ng koponan, yung backing nila dito sa Phoenix Fuel Masters magiging importante yan. At alam naman natin na talagang hindi magdadalawang isip itong Phoenix na magbigay ng suporta para dito sa Strong Group kung sakasakali. Kaya magiging exciting ito para dito sa mga fans ng PBA pag nagkataon. Malapit na nga bang i-trade nitong Titan Ultra yung rights ni Greg Slaughter? Patunog yung mga reports ngayon. Lumabas na to sa tiebreaker times na itong si Jana Del Cardel, yung coach ng Titan Ultra, ay pinalitan na at hahanap daw ng kapalit ngayon itong koponan ng Titan Ultra at ang pinagpipilian daw ay itong si Renzi Bahar at si Bong Ramos. Wala pa tayong natitiyak dito kung sino yung ipapalit dyan. Pero kung pag-uusapan naman yung galing, parehong qualified itong si Bahar at itong si Ramos dito sa pangunguna sa koponan ng Titan Ultra. Itong lineup naman ng Titan Ultra malakas yan. Tignan nyo na lang itong mga tinatawag na mga players na meron sila dyan. Kaya nga hindi na ako magugulat kung sakasakali na meron pang mga ibang players na gustong sumali dito sa Titan Ultra para makasama ito sila Abueva, si Monson, Cade Flores at iba pa. Ngayon, alam din natin yung mga bali-balita na itong si Joshua Monson daw ay baka i-trade na for Alex Stockton. Pero naglabas ng opinion at ng statement itong si Governor Delta Pineda na hindi raw nila ite-trade itong si Alex Stockton. At sinabi nga niya na nakaka-apekto na raw sa mga samahan ng mga players yung mga balita na ite-trade nila ito. Kaya mukhang ngayon, nag-issue na sila ng firm statement na hindi mangyayari. Pero kung sakasakali na itong si Stockton na hindi matrade, hindi ibig niya sabihin na hindi na matitrade itong si Joshua Monson. Dahil ang sinabi ng team owner ng Titan Ultra, lahat ng players sa kanila lineup available for trade maliban lamang dito kay Calvin Abueva. Pati na dyan yung rights ni Greg Slaughter. Kaya nga hindi na ako magtataka talaga kung ganyan ang mangyari at eventually yung rights nitong si Greg Slaughter ay i-trade na. At syempre alam naman natin na hindi na nakakagulat kung ganyan talaga ang mangyari dito sa Titan Ultra dahil inaabangan talaga yan ng marami na mangyari ngayon. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Mon de Guzman, si Malyari Mascareñas, si Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., si Dexter Domer, si Michael D., Anthony Alon, si Enju, Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Joseph Pineda, si RG Bueno, Donel Santiago, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.